Napuno pa ng tawanan ang loob ng silid na mula naman ang bumukha ni Nati sa hiya. Pagkaraan ng ilang oras ay nagpaalam na rin ang grupong bumisita na aalis na rin sila. Hinatid sila ni Nati sa may pintuan lang. Pagkatapos noon hinarap na niyang mga naiwang kalat sa loob ng binagyo nilang silid. Siyempre may dalang pagkain ng mga ito na kanilang pinagsaluhan na nag-iwan ng maraming mga kalat. Brixton, Gavi, gusto niyo ba ng fruits? Ipagbabalat ko kayo. Basag ni Nati sa katahimikan matapos maglinis. Maligayang tumango ang dalawang bata kay Nati na nagagawa ng maghabulan, paikot ng silid. Ako Nati, hindi mo ba tatanungin? Gusto ko rin ng fruits. Pabebe na sambit ni Gaston na ikinatawa lang ni Nati matapos na lumingon habang naiilang sa kalokohan nito. Bias ka ha? Habang kumakain sila ng prutas ay dumating ang doktor upang i-check na naman ang lagay ni Gaston. Aba, mukhang bibilis ang pagaling mo nito, Mr. Barcelo ha? Ang dami nagmamahal sa'yo. Biro nitong naburong mga mata sa makalat na pagkain ni Gavi ng mansanas. Ngumiti siya rito at pinisil pang pisngi. Meron siyang 2 anak na lalaki at gusto rin niyang maranasang magkaroon naman ng babae. Walang paalam na kinarga ng doktor si Gavi na ikinababa ni Brixton ng hawak niyang tinidor. Masama ng tingin sa doktor. Napansin naman to ni Nati na marahang tinapik ang balikat ng panganay para kalmahin. Hindi naman niya kukunin ng kapatid mo. Ibababa rin niya yan mamaya. Bulong pa ni Nati na makitang nagdilim ng paningin ni Brixton habang nakatingin pa rin sa doktor ang mga mata. Natawa lang si Gaston na inobserbahan din ng galaw at biglang pagsama ng mukha ni Brixton. Ngumiti naman si Gavi sa doktor na karga siya. Kinuha pang stethoscope nito sa leeg upang paglaruan lang yon. Gusto mo maging doktor paglaki mo ha? Magandang profession ito iha. Mamomonitor mo pang health ng iyong mga kapamilya. Ikaw na magbibigay ng reseta sa daddy at mommy pagtanda nila. Paulit-ulit na tumangong ulo ni Gavin na ikinatawa pa ni Nati at ni Gaston matapos na magkatinginan. Sa kabila ng magandang propesyong iyon, tutulang dalawa na iyon na kunin ng kanilang anak paglaki nito dahil masyadong nakakapagod ang trabahong yon at makain ng oras. Bagay na hindi pwede para kay Gavi. Nako Dok, masyado pang bata si Gavi para masabi ng gusto niyang profession. Kung ano man ang gustong gawin niya, susuportahan naman namin siya. Kahit na ano pa to, si Nati natutol pa rin doon. Hindi mo yun masasabi, Mrs. Barcelo? Ngiti ng doktor na binaba na muli si Gavi, saka palang muling binuhat ni Brixton ang tinidor ng kanyang mansanas nang makaalis ng doktor. Tinignan na siya ni Nati. Hindi naman makatingin ng diretsyong anak sa kanya na parang nahihiya. Brixton, that glare is quite rude ha? Nagbibiro lang ang doktor, huwag kang masyadong maramot. Nati, saway ni Gaston na nais na lang siya ng palampasin ng bagay nito at hindi na pahabain. Huwag mong kampihan kaya iniisip niya na tamang mga ginagawa niya kasi may kakampi palagi. Angilin natin na pinandilata ng mga mata si Gaston na piniling itikom na lang ang bibig para matapos na. Nang pumasok si Nati sa banyo upang magugas ng kamay pagkatapos nilang kumain na napalingon siya na makitang sumunod si Gaston, dala ang bag ng kanyang dextrose. Pinakiramdaman niya itong mabuti. Gagamit ka ng banyo? Sandali lang, tatapusin ko lang magugas ng mga kamay. Siniksik na siya ni Gaston sa gilid ng lababo kung kaya naman napakunot ng kanyang noo. Iba na kasi ang tingin nito sa kanya na nahuhulaan na niya kung bakit niya ginagawang bagay na to. Ilak ba naman itong pintuan ng banyo? Anong iisipin niya pagdating sa bagay na yon? Malamang kakaiba na. Anong ginagawa mo? Masyado ka pang mahina kapag nabinat ka. Tingnan mo, tatagal ka pa dito sa ospital ng stay. Pandidilat palalo ng mga mata ni Nati. Huwag ka na nga magpasaway, Gaston. Sa halip na sumagot, inabot na ni Gaston ang labi ni Nati, tinalikan niya na yon. Marahan, puno ng pananabik at mainit na mga halik na iginawad nito sa kanya na parang hindi niya matatanggihan. Ano ba? Nasa labas lang ang mga anak natin. Magkadikit na mga ngiping bulalas pa ni Nati. Bumaba ang halik ni Gaston sa leeg ni Nati na ikinapikit na lang niya dahil nakaubos na yun ng lakas. The action seems careless ngunit hindi yun magawang labanan ni Nati na parang wala siyang lakas na magreklamo o kung meron man ay may kung anong pumipigil sa kanya upang gawin ang bagay na yon. Nang makita naman ni Gaston na gusto na ni Nating ginagawa niya, tinigil na niya ito sa kabumulong. Ano bang iniisip mo? Ikikis lang naman ako. Hindi ko magagawa yan sa harapan nila kahit na may pintuan. Napaawang ng bibig ni Nati nang marinig ang sinabi ni Gaston. Ano raw? Kikis lang siya nito? Bakit ganyan ang reaksyon mo? Gusto mo bang higit pa sa halik ang gawin natin dito? Likot ng utak mo. Pinakita ni Gaston ang kanyang kamay na may nakatusok na karayom na para bang hindi niya ito alam. Hintayin mong gumaling ako. Sabi mo nga baka mabinat ako. Lagot ka sa akin. Uubusin kita.
Pagkasabi nun ay tinalikuran na siya ni Gaston ngunit bago lumabas ng banyo ay lumingon pa ito. Dito man napatulugin ng mga bata. Pwede tayong kumuha ng extra bed tapos sa tabi kita matutulog. Dagdag nitong tunog ng naalaskang boses na maging ang ngisi niya. Let's try, baka pwede na. Lumabas ka na nga. Namumulang bumuka na sigaw ni Nati. Ngunit pigil ang lakas nito. Humagalpak lang si Gaston pagkalabas niya ng banyo. Nahanap niya kaagad ang mga mata ni Brixton na nakatingin na sa kanya. Lingit sa kaalaman nila ay narinig niya ang sigaw ni Nati sa loob ng banyo na parang galit sa kanyang ama. Hindi nga lang malinaw kung anong kanilang pinagtatalunan doon. Daddy, are you okay? Oo naman, bakit mo naitanong? Narinig kong sinigawan ka ni Mommy. Pagak na natawa si Gaston, naalala na naman ang mukha ni Nati matapos niyang asarin. Ah, that's because Dad is being naughty around your mommy. Ngisi pa ni Gaston na humakbang na pabalik ng kama. Dito na kayo matulog. Gusto niyo yun, hindi ba? Malambing pang tanong niya sa anak. Lumipad ang mga mata ni Brixton sa kama niya. Nahulaan kaagad niyang pahiwatig ng anak. Ah, pwede tayo mag-rent ng another bed dahil malamang hindi naman talaga tayo kakasya dito. Okay, Gavi will sleep with you. Tapos kami naman ni Mommy sa kabilang kama. Pala desisyon na tura ni Brixton na ikinawala ng ngisi ni Gaston. Hindi kasi ganun ang kanyang naunang plano kaya nagulat. Bago makapagsalita si Gaston ay lumabas na ng banyo si Nati. Tama yan anak, sa tabi ka ni Mommy matutulog. Sambit ni Nati na makahulog ang tinignan si Gaston ng itsura hindi nalalayo sa nalugi ng malaki sa negosyo. Hindi ba Gaston? Payag ka naman doon. Walang nagawa doon ng dating governor kung hindi ang tumango bilang pagsang-ayon niya. Ang ending, walang naging katabi si Gaston dahil nang dumating ang extra bed na hiniling nila ay sumiksik si Gavi sa kanyang ina't kapatid. Malungkot na mga matang pinanood lang sila ni Gaston habang nagre-ready ng mahiga doon. Hindi naman yun nakaligtas sa paningin ni Nati na lihim na nagdiriwang. Siya pa rin sa bandang huling nagwagi sa kanila. Say good night na to daddy mga anak. Himok pa ni Nati na kagad naman nilang sinunod na magkapatid. Ayaw ba talaga akong tabihan ng isa sa inyo? Madaramang tanong ni Gaston sa mag-iina habang nakaupo pa rin sa ibabaw ng kanyang kama. Pilit na pinapaamot nagpapaawa ng kanyang muka. Sabay na umiling ang dalawang bata. Si Mami ang gusto naming katabi, Daddy. Si Brixton na parang sampal sa mukha niya. Tumawa lang si Nati sa masumidipang paghihinayang sa mukha ni Gaston. Dapat pala mas malaking kamang sinabi natin para dyan na rin ako nahiga. Pangungunutan siya ni Nati ng kilay. Alam niyang madilim nitong pakay kaya nagpupumilit na tumabi. Hindi pwede, mamaya mabunot pang karayo mo sa kamay. Magigising na lang kaming naglalangoy na sa dugo mo. Isa pa, bilisan mo na magpagaling nang makauwi na tayo ng villa. Malulumpo na tayo dito eh. Naging mahimbing ang tulog ng mag-iina. Si Gaston lang hindi dahil sa pagpasok doon ng lumilibot na mga nurse upang i-check ang vital signs niya at bigyan siya ng kinakailangang gamot bukod pa sa tampong nadarama. Unang nagising si Gavi pagsapit ng umaga na nakuha na kaagad na sumampa sa kama ng ama. Inaantok pa man si Gaston na pilitan na siyang bumangon upang laruin ang nagising na anak. Ngayon mo ko lalambingin, dapat you choose to sleep with daddy last night. Hindi ngayon lang. Natawasin natin na naalimpungatan sa ginagawang paninermo ni Gaston kay Gavi na may tangay na bote ng gatas sa bibig. Nagawa siyang timplahan ni Gaston nito dahil humingi na ito sa kanya kanina pa. Huwag ganun anak. Gabi, be fair naman kayo ng Kuya Brixton mo kay Daddy ha. Isang linggong nanatili si Gaston sa ospital. Sa loob ng isang linggong yon ay nanatili sa tabi niya si Nati. Samantalang napagkasunduan naman ni Chris at Nick na sunduin ng mga pamangkin upang doon na muna sa kanila tumira na malaman na 2 araw na silang namamalagi sa ospital. Ang main reason nila ay kailangan pumasok sa school ni Brixton dahil ilang araw na itong lumiliban. Si Brixton lang naman ang kailangang pumasok. Si Gavi ay hindi pa. Reklamo ni Gaston kaagad. O nga tito, hindi pa pero hindi naman pwedeng manatili sila dito. Hospital to. Maraming sakit. Gusto mo bang pagaling mo ay isa naman sa mga anak ninyo ang kailangang dalahin dito ng dahil lang doon. Hindi umimik si Gaston. May punto nga naman ang asawa ng pamangkin niya. Dapat nga enroll nyo na itong si Gabi. Si Brexa nga napa-enroll na namin sa elite preschool eh. Ano? Ang bata pa ng bunsong anak ninyo, bakit kailangan yung i-pressure kagad na mag-aral? Tito, hindi namin siya pinipressure. Gusto lang namin na makisalamuha siya sa ibang bata. Hindi pa pwede doon si Gavi, Kuya Nick. Masyado pang bata. Saka matanda si Brexa ng 1 taon kay Gavi kaya sakto lang siya. Pero itong si Gavi, hindi pa talaga pwede. Next year na lang siguro. Ayos lang kami. Hay nako, masyado niyong bini-baby. Eh baby pa naman talaga siya. Baranan ni Nati sa kapatid na medyo nai-inch na.
Ayaw niya sa paraan ng pagdidisiplina ng kapatid na si Nick sa mga anak nito. Masyadong nakaka-pressure kaya ang ginagawa. Basta maganda yung maagang ma-develop ang pakikisalamuhan ng mga bata sa ibang tao, hindi na umangal pa si Nati at Gaston. Bilang isang abogado, sinik alam nilang wala silang panalo dito na mahilig makipagdebate. Sa bandang huli sila pa rin ang talo at panalo pa rin sa kanila si Nick. Oo na Kuya Nick, sige na. Taas ang dalawang kamay namin ni Gaston sa'yo. Inihatid ni Nati ang kapatid sa labas ng ospital kung saan niya naabutan ang hipag at ang anak nito na nasa loob ng sasakyan. Biglang naging masigla ang mga mata ni Nixa na makitang pagdating nila. Hindi na maalis ang mga mata niya kay Gavi na nakangiti na kaagad sa kanya. Gustong gusto niya talaga ito. Hi Tita Nati! Kaway niya na isang kamay at mabilis na nagmano nang makalapit na si Nati doon. Sumunod sa kanya si Skylar at sa huli nila ay nandoon ang mahiyaing si Brexa. Hello Nixa! Yakap na ni Nati sa pamangkin na naka-full na naman ng energy matapos na Brexa mag-bless. Hi Gavi! Hello Natalia Brixton! Baling naman ito sa dalawang pinsang sumasampa na sa loob ng sasakyan. May palayaw ako Nixa! Brixton! Huwag mo kong tawagin sa buong pangalan, maliwanag! Pagsusungit agad ni Brixton na hindi nakaligtas sa pandinig ng mga matatanda. Masyado tong masungit. Ang sungit mo naman? Cute kaya ng pangalan mo, hindi ba? Natalio! 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 Ulit-ulit pa nito. Natawa na sinik na nilingon na si Nati na naiiling na. Nag-aalala na baka magbagayan na naman sila. Brixton, behave lang ha. Tagubilin niya na alam naman niyang papakinggan ng anak. Lumulan na si Nick sa driver's seat at nasa passenger seat si Krisa. Nakakapasok pa lang siya, ginagawang pagyakap nila kay Nati at sabihin na siya nang bahala sa mga anak nitong kasama. Ilang sandali pa ay umalis ng kanilang sasakyan kaya naman bumalik na rin si Nati sa loob at pinuntahan na si Gaston. Buti pumayag si Tito na kunin mo mga anak niya, Nick. Ayaw pa nga sana, kilala mo naman ako Krisa. Kapag ginusto ko, magagawa ko ng paraan. Mahinang natawa na lang si Krisa sa kayabangan ng kanyang asawa. I will take a week off. I won't go anywhere. I will help you to take care of the children at home. English pa nitong kinagulat na ni Krisa. Iniisip kung anong nakain ng kanyang asawa sa araw na yon. Sure ka ba dyan? Baka isang araw pa lang sabihin mo'y babalik ka na kaagad sa trabaho. Natawa lang si Nick. Kilalang kilala nga siya ng asawa, ngunit iba ngayon. Totoong tutulungan niyang asawang alagaan ng anak at pamangkin nila kahit na meron namang mga maid. Of course, Krisa, siguradong sigurado na ako. Taimtim na pinapakinggan lang nila si Brixton. Gusto niya rin ang pumunta sa villa ng tito Nick niya. Madalas silang nag-aaway ni Nixa pero nagbabati na rin naman. Mahilig lang itong mangbuli pero minsan nagagawa rin naman niya itong gumante. Minabuti na lang niya na ibaling ang paningin sa labas ng bintana kahit pa nang daming sinasabi ni Nixa sa kanya. Kaysa patulan at maubos lang ang pasensya niya. Marami tong kwentong hindi naman siya interesado. Lalo na kapag tungkol yon sa kaibigan niya si Carson Salmeda. Okay naman ang bata, ayaw niya lang talaga na pinag-uusapan ng ibang bata ang gaya nila. Hindi mo naman ako pinapakinggan, Brixton eh. Nakikinig ako, Nixa. Sige nga, anong sinabi kong huli nung nakinig ka sa akin? Masama ng mukha ni Nixa sa kanya. Hindi ni Brixton matandaan paano kasi ay naagaw buong atensyon niya ng pamilyar na imahe ng bata sa labas ng bintana nang kinaroroonan nilang sasakyan. Hindi siya maaring magkamali. Parang yun ang batang sinugod niya sa ospital na nabalian ng binti nung nasa Baguio sila. Yung batang kinamumuhian niya ng sobra dahil sa inagaw ng daddy nila. Lingit sa kanyang kaalaman na si Seska ang batang yon. Nasa Maynila na sila ulit sa piniling doon na mag-aral ang bata habang nagpapagaling. Bumaba na sila ng Baguio sa villa na lang ulit na binili ni Gaston nakatira. Malapit lang yon sa kanilang villa at ni Nick. Diba? Hindi mo masagot dahil hindi ka naman talaga nakikinig. Akusasyon pa ni Nick na biglang uminit ng ulo. Ano ba kasing tinitingnan mo sa labas ha? Ngayon ka lang ba nakakita ng maraming tao? Oh, I knew it. You must be looking at the pretty girl on the wheelchair. Sabi ng teacher namin, boys like your age can't take their eyes off pretty girls like me. Muli pang tura ni Nixa na malapad ng ngisi. Hindi ah, namumula ng mukha ni Brixton doon. Hindi siya inis kundi siya bigla siyang nahiya. Pretty? Hindi magandang batang yon. Balingang binti niya. Anong maganda doon? Wala. Daddy, Mommy, look at Brixton face. Diretso't lantaran pang pambubuli ni Nixa sa pinsan na masama ng tingin sa kanya. Dinamay pang mga magulang. Uy, namumulang mukha. Crush mo siguro yung bata, no? Crush mo, crush mo. Aminin mo. Huwag mo nang itanggi. Nahuli na kita eh.
Huling-huli kita, Natalyo! Nixa, tigilan mo na nga si Brixton. Hay nako, ang kulit mo na naman. Hindi siya gaya ni Skylar na tatahimik lang. Si Krisa dahil baka isipin ni Brixton na hindi sila sinasawi anak sa pangbubuli nito sa kanya. Kasi may crush po yan si Nixa sa school, tito, tita. Sumbong ni Brixton nang buong akala na makakaganti na siya sa kanyang pinsan at natawa lang naman ng mag-asawa sa sinabi niyo ni Brixton. Huli ka na sa balita, Brixton. Alam ni ng mommy at daddy yun at kilala nila kung sino rin ang crush ko. Tinikom na lang ni Brixton ang kanyang bibig. Ayaw na lang niyang makipagtalo sa pinsan. Pagdating nila ng villa ay napuno kagad ng ingay ng 5 bata. Ang kanilang sala na parang mga ibong nakawala sa hawla. Nariyan nang magsisigawan sila. Hindi sila nakontento sa playroom kung saan parang dinaanan to ng bagyo. Gavi, build tayo ng blocks! Ayaw ni Brexa sa kanya nang makitang naghabulan na sina Skylar, Brixton at Nix at naiwan sila. Tumango naman si Gabing sumunod na sa kagustuhan ni Brex ang nakangiti lang. Maligaya silang pinagmasdan ni Nick at Krisa. Ang saya kapag ganyan karaming anak, no? Bulong ni Nick na nagawa ng ilagay ang baba sa balikat ni Krisa. Naglalambing na. Bunsuhan na kaya natin sinabi. Sa tingin mo, kaya pa nating makaapat ha? Pinandilatan na siya ni Krisa. 4? Anong akala nito sa kanya? Paanaking baboy? Tama na yan. Bakit gabi-gabi pa rin naman nating ginagawa yun ah? Kulang pa, Attorney Bentacourt. Hindi naman kulang, sinasabi ko lang na namiss ko na mag-alaga ulit ng baby. Natawa si Krisa. Naging kompleto pagiging magulang nila kay Skylar at Brexa na pareho nilang naranasan na magkasamang mapuyat kaya hindi niya maintindihan kung anong drama ni Nick ngayon. Saka matanda na ako, baka mahirapan na akong manganak. Ayaw kong kayo maiwan ng maaga ng mga bata at paniguradong marami nag-aabang sa'yo na mawala ng asawa. Ikaw pa ba ha? Natawa si Nick at the same time ay sinamaan ng tingin si Krisa dahil hindi niya nagustuhan kung anong huli nitong sinabi. Anong mamamatay ng maaga? Hindi yun pwede. Hindi siya papayag. Kailangan nilang sabay na tumanda at mamatay sa katandaan at hindi sa kung saan pang magiging dahilan. Sige na nga, masaya na ako sa mga anak natin. Hindi ko naman ilalagay sa peligurong buhay mo. Yakapan ni Nick ng mahigpit sa asawang pinalitaan na naman ng mga mata. Halatang na-touch na, kalaunan discharge na si Gaston sa ospital. Ang plano nila iakyat sila ng Baguio ngunit hindi nangyari dahil sa balitang magiging kasal ng kaibigan ni Nati na si Farah na gaganapin sa ibang bansa. Gustuhin man niyang isama si Gaston at ang mga anak, hindi naman pwede. Isa pa sa isang isla gaganapin ang naturang kasal at paniguradong si Nati na hindi siya mag-e-enjoy kung may dala siyang responsibilidad. Sa kakagagaling lang din naman ni Gaston sa sakit, baka mabinat ito sa biyahe nila. Ang sabihin mo, ayaw mo lang kaming isama ng mga bata. Pwede naman tayong gumamit ng private plane. Hindi naman yun nakakapagod. Siguro may ayaw ka makita namin ng mga bata sa lugar na pupuntahan mo. May tinatago ka. Puno ng pagtatampong tura ni Gaston nang malaman niya yun. Nagpaalam kasi si Nati na mag-iisang linggo siyang mawawala. Ang dami mong sinabi, kaya ba talaga ng katawan mo? Baka mamaya pagbalik natin sakit na naman ang aabutin mo. Hindi ka na namin babantay ng mga bata sa ospital. Tingnan mo, pinipilit mo na naman, ngumisi si Gaston. Alam niya kasing makukuha niyang gusto niya kapag ganito ng linyahan ni Nati. Pinapayagan naman niya itong umalis pero gusto rin naman niyang sumama. Magiging unang bakasyon nila yon sa ibang bansa kasama si Gavi kung papayagan itong mangyari ni Nati. Bagay na hinihiling niya. Brazil yon, Gaston at hindi somewhere lang sa Asia. Baka hindi mo naintindihan. Walang problema, Natalia. Mayabang natura ni Gaston na nakuha ng kanyang nais. Bilang respeto nagpaalam sila sa pamilya ni Nati at maging kay Doña Josefina na bumaba ng Baguio. Sinabi nilang kanilang planong gagawing magkaharap-harap sila sa mansyon ng mga Bentacourt. Ano? Naririnig mo bang sarili mo ha, Gaston? Unang reaksyon ni Doña Josefina na salit-salita na silang tinignan ng masama. Hindi makapaniwala ang mga mata nitong puno-puno ng katanungan. Malayo ang Brazil at kakalabas mo pa lang sa ospital. Bakit kailangan mag-travel kayo kaagad ha? Bakit? Ano bang meron? In-explain ni Nati na siya lamang naman dapat ang pupunta dahil kasal nga na kaibigan niya si Farah. Hindi siya pwedeng mawala doon dahil siya na rin ang maid of honor na kaibigan. Magtatampo ito kapag hindi niya pinagbigyan at baka mag-friendship over pa silang dalawa. Saka ang tagal ng panahon na rin naman na hindi sila nakikita. Paano bang ibigay niya na rin ng 1 linggo sa kaibigan? Wala namang masama dito. Si Gaston lang nagbibigay ng kakaibang kulay sa kanyang planong pag-alis doon. Mama, gusto namin sumama ng mga bata sa kanya. Yun lang naman. Ganito na lang kung nag-aalala talaga kayo sa kalusugan ko. Magsasama na lang kami ng doktor sa flight namin para mas safe kami.
Giit ni Gaston na talagang pinipilit ang kanyang gusto. Hindi ko pwedeng hayaang mag-isa doon si Nati na pumunta. Paano kung may loko-lokong diskartehan siya? Isipin niyo naman ang mararamdaman ko. Saka gusto kong ipasyal din ng mga bata doon. Sige na mama, payagan mo na kami. Ayos na naman ako eh.